Alright, magandang umaga na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So pag-usapan lang ho natin ito si Congressman Pulong na kung saan nagbuelta nga ang Malacanang na si Yusek Claire Castro regarding sa kanyang sinasabi. At bumirang ho ito sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. So eto po, bago po ako magbigay ng aking sariling opinyon, panoorin po muna natin itong naging reaction o sagot ni Attorney Yusek Claire Castro, mga ka-action. Well, unang-una, noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Binanggit niya na po yan. At ano pa rin po ba ang masasabi natin sa mga statement ng congressman? Lalong-lalo at sinabi rin ni Commodore Tariela na itong mga naratibo na to ay pro-China. So, sila po ba na mga anak ng dating Pangulong Duterte ay lilihis pa po ba sa sinabi ng dating Pangulo? Meron po tayo dito, kung matatandaan niyo po, sinabi niya, Duterte says he is inutil, cannot do anything against China Sea aggression. Siguro natatandaan niyo po ito. So sila ba, na mga anak, sila po ba ang kukontra sa kanilang ama? So unang-una po, huwag niya pong i-undermine yung balak ng Pangulo na palakasin ang puwersa ng armed forces at matuloy ang AFP modernization. Lahat ng ito ay hindi pang sarili, hindi para sa anumang bansa, kundi para sa sarili nating bansa. Kailangan nating lumakas ang puwersa natin, hindi para makapaggera, katulad ng sinasabi nila, na pinapanakot nila sa ating mga kababayan, na itong ginagawa ay parang naghahakayat o naghihikayat ng gera. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Kailangan lang pong lumakas din ang ating puwersa at hindi tayo magaya sa nakarang administrasyon na inutil, na ituturing pagdating sa China aggression. Sana madinig din natin sa kanila. Pagka mayroong nadidisgrasya o nasasangkot sa pagwawater cannon ng bansang China, sana ay maingay din sila. Madinig din natin kung ano ang kanilang mga saloobin sa mga nangyayari sa ating mga mangingisda at sa mga nararamdaman at sinasapit ng ating mga miyembro sa Philippine Coast Guard. So yun na ho, mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na ho natin si Yusek Claire Castro. O ayan, bumirang tuloy sa inyong ama na si dating Pangulong Duterte, Congressman Pulong. Diba? Ako, mga ka-action, mga kakamping, no, ni minsan, hindi ko yata ito narinig si Congressman Pulong na i-criticize niya itong China na kung saan marami na nga ang mga insidente dyan sa West Philippine Sea. Hindi ko talaga narinig ito si Congressman Pulong na magbigay ng kanyang sariling opinion na i-criticize niya ba. Hindi ko talaga narinig yan. Diba? Nakakalungkot lang isipin na isa po siyang tinuturing na congressman, no? Kagalang-galang na honorable na tinatawag, na sana ay maaasahan natin na isa siya sa magboboses o magkikriticize sa ginagawa ng pambobole, pambabalahura ng mga Chinese dyan sa West Philippine Sea, pero wala ho tayong narinig ng ganun. Ewan ko lang ha, sa akin kasi wala ho akong narinig na ganun, mga ka-action, mga kakampeng. Ewan ko lang sa inyo. Kahit nga kay Vice President Sara, wala ho tayong naririnig sa kanya na i-criticize niya ang ginagawa ng China dyan sa ating sariling teritoryo sa West Philippine Sea. Diba? Itong ginagawa ng administrasyon ni Mr. President Bongbong Marcos na pagpapalakas ng sandatahang lakas ay tama po ito. Tama po ito. Hindi pirkit na pinapalakas ng gobyerno ni Mr. President Bongbong Marcos ang ating sandatahang lakas dyan, lalo na sa West Philippine Sea, ay naghahanap na tayo ng gulo. Hindi po yun. Hindi po yun. Diba? Oo. Mas maganda nga po yun na lagi tayong handa. Kaya, pinapalakas ang sandatahang lakas. Diba? Ang problema ho, sa ilan sa mga
Duterte supporters, ang buong akala nila dahil nakikita nila na nagkakaroon ng mga exercises at sinasalihan ng ibang bansa, akala nila ay naghahanap na tayo ng gulo. Mali po yan. Oo. Sino ba tayo? Di ba? Hindi ho tayo naghahanap ng gulo. Kumbaga ano lang yan, pinapatibay lang ang lakas ng sandatahan ng ating mga militar. Oo. Di ba? Oh, yung mga ayaw ng ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos, para sa akin parang yung mga ganyang naratibo o ganyang pag-iisip, hindi ko talaga maiwasan mag-isip na sabihin na pro-China sila. Oh, sa totoo lang. 'Di ba? Itong ginagawa ni Mr. President Bongbong Marcos diyan sa West Philippine Sea, ginagawa din ba ito ni dating Pangulong Duterte? 'Di ba? Yun yung tanong natin eh. Pero palagay ko, ang layo eh. Ang layo nila ni Mr. President Bongbong Marcos. Kasi si Mr. President Bongbong Marcos, piniplex niya ang ating sariling teritoryo. 'Di ba? Pero kay dating Pangulong Duterte, parang hindi ko yata ito nararamdaman itong ginagawa ngayon ni Mr. President Bongbong Marcos. Pero alam ni dating Pangulong Duterte na tayo ang may-ari ng West Philippine Sea na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. 'Di ba? Kasi alam niya may papilis eh. 'Di ba? O yun nga yung sinasabi natin na kung ang pumalit sana kay dating Pangulong Noynoy Aquino ay katulad ni Mr. President Bongbong Marcos, so wala sanang ganito na laging nambabalahura, nambubuli ang mga Chinese diyan sa sarili nating diyan sa sarili nating bakuran diyan sa West Philippine Sea. Kung tinuloy-tuloy sana. Alam naman po natin sa panahon ni dating Pangulong Duterte, di ba? Halatang-halata naman na maka-China ho siya, mga ka-aksyon, mga kakamping. Kaya, Congressman Pulong, bago po kayo mag-react, siguraduhin nyo muna kung may malasakit ba kayo dyan sa ating sariling teritoryo. 'Di ba? Kasi, alam nyo, Congressman, ang pinaglalaban natin dyan, hindi lang ang sarili nating teritoryo. Ang kasama dyan sa pinaglalaban natin ang mga tao na kapwa natin Pilipino, na kung saan ay dyan sila kumukuha ng pang-araw-araw nila na ikinabubuhay. At mas maganda pa nga dahil ang mga huli nila ay lingid sa ating kaalaman, nakikinabang din po tayo. 'Di ba? Nakikinabang din po tayo. Inuulam din po natin 'yan. Kasi ano na po 'yan eh. Binabagsak po 'yan sa iba't ibang parte ng Kamaynilaan, 'di ba? So ang iba nga diyan siguro ini-export pa. 'Di ba? Yun yung nakakalungkot lang, 'di ba? Kasi si Congressman Pulong, inaasahan natin na isa siya sa magbuboses. Pati rin si Vice President Sara, inaasahan natin dahil siya ay tinuturing natin na pangalawang ina ng Pilipinas. So, wala ho tayong naririnig sa kanila na kinikriticize nila ang ginagawa ng mga pambobole, pambabalahura ng mga Chinese dyan sa ating sariling teritoryo. Yun ang nakakalungkot dyan. 'Di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no? Gin-share ko lang ho sa inyo 'yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.